So hello sa mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online leading application. Pag-usapan po natin yung mga concerns nyo, mga comments nyo, mga katanungan nyo about sa mga online leading application mga ka-lifestyle. And then, kasi meron akong isang comment na nabasa and then medyo bago sa paningin ko kaya pinagtuunan ko talaga ng pansin. Ngayon, kung gusto mo malaman, kung gusto mo magka-idea, please tapusin mo tong video hanggang dulo. And then, kung bago ka pa lang sa akin channel, once again, please do like, share, subscribe. And then, pakihit na rin yung notification bell lang sa ganun notify po kayo once again sa mga i-upload po nating updates about online leading application, latest issue, trending about online leading application, at kung ano-ano pa about sa online leading application. So, stay tuned palagi mga ka-lifestyle. Once again, kung bago ka pa lang sa akin channel, ano pang iniintay mo, please subscribe na po. So, yun na nga mga ka-lifestyle, pasensya na po dun sa mga maraming mga nagko-comment, nag-reach out po talaga sa akin through messenger, nagtatanong na hindi ko kaagad nare-replyan, pasensya na po. So, meron akong isang followers or subscriber na nag-reach out sa akin through messenger, na hindi po daw siya isang beses lang po siyang nakapag-loan sa online learning application, and then nagtataka lang po daw siya kasi actually good payer po siya sa isang online learning application, si Digido po, so eto na nga mga ka-lifestyle, may tumawag po sa kanyang Ola agent ng Easy Peso, Easy Peso kasi sinisingil siya, sinisingil siya. Yung nagtataka lang po siya kasi yun na nga, hindi isang online leading application lang yung nautangan niya, which is yung si Digido, etong si Easy Peso, tinawagan siya hindi dahil may loan siya, kundi ginawa siyang reference ng sino man. Kumbaga hindi niya po talaga totally kilala, hindi niya totally kilala pero tinatawagan siya. Binigay niya yung name niya kasi natakot siya. That's why na-add na rin siya sa Facebook. Nag-comment din sa kanyang Facebook, yung sa profile picture niya, nag-comment din yung Ola agent. Posible pong mangyari yung ganong klaseng scenario mga ka-lifestyle, Pwede pong yung nag-loan is gawa-gawa lang po yung number na nilalagay sa contact reference, na natsambahan lang po talaga na active yung number mo, then kaya nakontak ka, syempre na-add ka sa Facebook kasi binigay mo yung name mo, yun yung explanation ko dyan. Binigay mo yung name mo, complete name mo, that's why dali-daling in-add ka kagad sa Facebook, baka kasi mahanap doon nila yung talagang salarin, or let's say yung taong nag-loan na hindi na nila ma-reach out or hindi na nila ma-contact, yun yung other option nila para malaman kung nandoon ba or friends mo ba, so yun yung posibleng ginawa nila. Ngayon, kahit anong gawin mong explain sa kanila mga ka-lifestyle, whether you like it or not, hindi po yan sila maniniwala na hindi mo kilala yung taong nag-loan, na ginawa ka lang reference, kasi sasabihin nila lumang tugtugin na yan, gawain po kasi yan ng mga Ola farmers mga ka-lifestyle dati, kahit ngayon gawain pa rin po yan nila. So again, yun yung posibleng dahilan or nasisilip kong dahilan kung bakit nakontak ka nila, posibleng kung saan nakuha nila yung numbers mo, or yung pinaka point talaga dito is kumbaga gawa-gawa lang siguro, gawa-gawa lang yung number nila, nagkataon lang po talaga, natsambahan lang po talaga na active, so taga Luzon po siya, and then taga Cebu po yung may utang. So napaka imposible pero posible po talaga nangyayari po yung ganung klaseng pangyayari mga ka-lifestyle, whether you like it or not, gawa-gawa lang po yung number, kasi unang-una, hindi naman kasi tatawagan yung number mo if good payer or maganda yung standing nung nag-loan, nagkataon lang siguro sobrang tagal na hindi nagbabayad or hindi na talaga nila totally makontak, inabandon na talaga. So yung other option talaga ng mga Ola agent
is tawagan lahat ng mga contact reference. Nagkataon na active ka, ikaw talaga yung tatakutin, ikaw yung haharasin, ano? Pero don't worry mga ka-lifestyle, ano? Yung sabi-sabi nila na pupuntahan ka, malabo pong mangyari yan. Malabo pong mangyari. Especially naman kung nasa province area ka, napaka-imposible po na puntahan ka. Kaya wala po kayong dapat ikatakot sa ganung klaseng mga strategy ng mga online leading application agent. So again, sa lahat po ng mga may loan sa online leading application na ganito yung problema, no? Ginagawang reference, tinatakot, wala po kayong dapat ikatakot. Labanan po natin yung ganung klaseng mga harassment kasi unang-una hindi naman tayo yung nakapag-loan, ano? Hindi naman tayo, ginawa lang tayong reference, no? Wala tayong dapat ikatakot. So as much as possible, dedmahin na lang natin yan para hindi tayo ma-stress, no? So again, sa lahat po ng mga online leading application users, mag-iingat po tayo sa mga ibibigay nating contact reference kasi kawawa po talaga sila. Pag nagka-problema tayo, sila po talaga yung haharasin. Sila po yung tatakutin. Sila din yung pwedeng singilin, which is napaka unfair po talaga, no? So again, sa lahat po ng mga may problema sa online leading application na kala talaga nila end of the world na, wala nang solusyon, sa laki ba naman ng babayaran, makukulong, yun yung mga thinking talaga nung iba, karamihan, and then pupuntahan, papadala ng summon, demand letter, warrant of arrest, no? And then yun, makukulong. Wala pong ganun, ano. Hindi po pwedeng mangyari yon, no? As a borrower, meron po tayong karapatan. And then unang-una din, wala namang nakukulong sa utang. Yan yung dapat yung laging tandaan. Pero again, wag po nating samantalahin yung ganung klaseng batas na porket walang nakukulong, mangutang na tayo kaliwat kanan, hindi babayaran, no? Nakatulong din po sa atin ng malaki to. Ngayon, if meron na tayong sapat na pera, pwede nating balikan yan in the future. Again, yung mga online leading application, yung mga accounts nyo, hindi yan mawawala, no? Nandiyan pa yan, no? Nandiyan lang yan as long as active yung number mo. Pwede mong i-login yan, pwede mong silipin yan kung lumobo na ba, no? Kaya ngayon, kung hindi mo na talagang kayang bayaran, wala ka na talagang source of income, no? Wala ka na talagang other option, pwede mong, kumbaga, sobrang depressed mo na, mas inuuna mo na yung family mo, pwede mong deadmahin na lang yan, mga ka-lifestyle, no? Deadmahin na lang as long as naka-receive ka ng mga hindi magagandang salita, tinatakot ka na, hinaharas ka na, dinadamay, nagko-comment na sa mga Facebook mo, sa mga pictures mo sa Facebook, pati contact details mo, pinagtatawagan na, deadmahin mo na po yan. Yan po yung pinakamagandang solusyon. So yun lang mga ka-lifestyle.